Bakit inihatid ng Diyos Ama ang COVID-19? Pagbati po sa inyong lahat sa ngalan ng Panginoong Diyos, saan man kayong lugar na abot ng video na ito. Ngayong araw po ay gusto kong talakayin itong paksa na may pamagat na bakit inihatid ng Diyos Ama itong COVID-19. Gusto ko pong unahin sa isang tanong na posibleng iniisip mo natin sa panahon ngayon, lalo na sa pananalasa nitong COVID-19. Ito po ay ang tanong na, nagkamali po ba ang Panginoong Diyos nang inihatid niya ang COVID-19 dito sa daigdig? Mga kaibigan, sino po tayo na mga mortal na nilalang para magtanong o usigin o batuhin ng matinding pagnanais na sagutin tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang desisyon na ihatid itong COVID-19 dito sa ating daigdig. Umpisahan ko po sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Nakasulat po sa Isaiah 45 verse 9 to 10. At dahil po English ang aking Bible, ito po ay nakasulat sa wikang Ingles. Sinasabi po, "Woe to him who argues with his maker, being but a pot among pots. Will the clay say to him who fashions it, what are you making? You have no skill. Woe to him who asks a father, what have you begotten? Or a mother, to what have you given birth?" Isaiah chapter 45 verse 9 to 10. Malinaw po na sumagot ang Panginoon at ibinalik sa atin ang katanungan, sino po tayo? Ikinukumpara tayo sa paso na nililika ng isang magpapaso, kung saan yung paso ay nakikipag-argumento sa manlilika niya at tinatanong, ano ang iyong nililika? O wala kang kasanayan sa paglikha ng mga bagay? Ganon din po, ikinukumpara tayo sa isang anak na nagtatanong sa kanyang sa kanyang ama, na inuusig ang kanyang ama at sinasabing, ano ang iyong nilikha? At inuusig ang kanyang ina na, ano ang isinilang mo? Isang malaking kalapastanganan po ito, mga kababayan, na isang malaking bagay na hindi palalampasin ng ating amang Diyos. At kung hindi tayo naniniwala na galing sa Diyos Ama ang COVID-19 na ito, ay ganito naman ang mababasa natin sa John 3:27. At sinasabi, John answered, "No one can receive anything except what has been given to him from heaven." John 3:27. Malinaw po ang pagkakasabi ni San Juan, disipulo ng ating Panginoong Hesus, na lahat po ng bagay na natatamasa natin o natatanggap natin, wala po siyang pagtangi na sinasabi masama man ito o hindi mabuti o nakabubuti man o hindi nakabubuti sa atin. Wala siyang itinangi, kundi sinasabi niya na lahat ng bagay na ito ay galing sa langit. Na kung tutuusin ay ganoon din naman at sinusuportahan ng mga salita naman ni Haring Solomon sa Proverbs
Proverbs 19:21 na sinasabi niya, plans abound the human heart, but only God's purpose will be realized. Pinapaliwanag niya na sa dinami-dami ng mga plano na tumatakbo sa isip ng tao, mga bagay na ninanais niyang gawin, mga bagay na balakin niya at gusto niyang mangyari sa kanyang buhay o sa daigdig na ito o sa paligid ng kanyang ginagalawan. Sa dinami-dami ng mga planong ito ay tanging ang bagay na nasa layunin lang ng Panginoong Diyos ang masusunod. So sa madaling sabi, may mga bagay talaga na nagaganap kahit labag sa kalooban natin at ang lahat ng yan ay kaloob ng Diyos. Na siya naman din sinasabi na wala itong kaiba at ganito rin ang pinatotohanan sa libro ni Judith chapter 9 verse 6. Ganon din sa Wisdom chapter 11 verse 24 to 25. At ganon din naman sa libro ni Propetang Isaiah chapter 43 verse 13 at chapter 46 verse 10. Pare-pareho po ang mensahe ng mga talatang ito, ng mga salitang ito. At marami pang talata na nakasulat sa banal na kasulatan. Pinapakita dito yung absolutong kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, na gawin ang mga bagay na ninanais niyang gawin at siyang magaganap lamang sa daigdig, sa buhay natin mga tao, maging ang mga bagay na ito ay pabor o hindi pabor sa atin. Ang mga pasakit ba o mga trahedya at sakuna na nagaganap sa buhay ng tao, sa palagay ba natin ay hindi kaloob o hatid ng Diyos dahil sa inaakala nating pagmamahal o sobrang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan o sa atin na hindi niya ito kayang gawin sa mga minamahal niya? Meron po tayong ganitong paniniwala. Ang paniniwala na kinakapitan natin na dahil umano sa pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, ay hindi niya kayang gawin sa mga tao na nandito yung mga masasakit na bagay na ikapapahamak ng tao. At iniisip natin na ang mga bagay na ito ay nanggagaling walang iba kundi sa Diablo. Mga kaibigan, kung ganito po ang iniisip natin o kung ganito ang ating paniniwala ay hindi po tayo matututo. At hindi natin matututunan ang amang Diyos. At lalo lang tayong nagkakasala dahil sa paniniwalang yan ay ipinapantay natin sa kapangyarihan ang Diyos Ama, sa kapangyarihan at o kayang gawin ng Diablo. At pinasisinungalingan natin lalo na yung absolutong kapangyarihan ng amang Diyos na mababasa natin sa napakaraming bersikulo, na napakaraming talata na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. At ang masaklap ay ganito ang ating paniniwala, ang takbo ng ating isip, na itong mga bagay na hindi pumapabor sa atin, ito raw umano ay gawa ng Diablo na walang pakialam o hindi na pakikialaman ng Diyos Ama sa ating mga buhay. So sa madaling sabi, kapag ka mabuti, kapag ka masaya, kapag ka maginhawa, kapag ka maakaaya-aya sa ating karanasan, ito ay galing sa Ama. Subalit kung ito ay nagdudulot ng pighati, ng pagkabigo, ng sakit, ng pagdalamhati,
ito ay galing sa dyablo. Yun po yung paniniwala natin. Nagkakamali po tayo dahil po ang lahat ng bagay ay absolutong nanggagaling sa Amang Diyos sa langit. Maging ang mga bagay na ito ay maligaya o masakit o paborable o hindi paborable para sa atin. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos na matatagpuan o mababasa sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Nasusulat at kanyang sinasabi, See, I set before you on this day life and good, evil and death. So dalawang bagay po ang nagagaling sa Diyos. Buhay at kamatayan. Kasamaan at kabutihan. Alin man doon na pipiliin natin ay may kalalagyan tayo ayon sa plano ng Diyos. Malinaw po na ang buhay at kabutihan ay galing o hatid ng Diyos Ama. Subalit kasama rin dyan ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin o hindi paborable sa atin, lalo na ang kamatayan. Ang mahirap po sa atin ay nahihirapan tayong tanggapin kapag tayo ay nahihirapan na sa buhay. Kapag tayo ay dumadaan sa pigati, sa pasakit, at nahihirapan tayong tanggapin kapag ang karanasan natin ay hindi na paborable sa atin o kung ang mga pangyayaring kinakaharap natin ay hindi na paborable sa atin. Mahirap pa sa atin bilang mga mortal na nilalang o mga tao ang pag-aakala na dahil sobra tayong mahal ng Panginoong Diyos ay hindi niya tayo kayang pasakitan o pahirapan o idaan sa pigati. Hindi ba iyan ang pagkakaintindi natin sa salitang matatagpuan sa John 3:16 na sa napakatagal na panahon ay ginamit ng ibang mga Christians upang tayo ay hikayatin sa kanilang grupo kung saan sinasabi umano ni San Juan o ni St. John na ganito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Subalit mali naman ang paraan ng pagtuturo sa atin na pinalalabas nila na kesyo sa sobrang mahal tayo ng ating Panginoon ay nagawa niya o hinayaan niya na maipako ang nag-iisa niyang anak, mapahirapan, mamatay sa krus, ang kanyang nag-iisang anak, kapalit ng kasalanan natin bilang sanlibutan. So, dahil umano sa pagmamahal niya ay nakahanda siyang gawin yun at isakripisyo ang kanyang bugtong na anak. At ang masaklap, dahil nga sa sakripisyong ginawa ng kanyang bugtong na anak, lumalabas na tayo ay safe na. Basta umano maniwala tayo sa kanya, wala na tayong gagawin at safe na tayo. Meron pong maling turo dyan. Ang resulta po niyan ay kaya tuloy na-spoiled at nahihiraya tayo sa ganitong buhay ay dahil sa pag-aakala natin na hindi nga kayang gawin ito ng Diyos Ama sa atin dahil sa sobra na tayong mahal. Na hindi niya tayo maaaring pasakitan, idaan sa dalamhati, idaan sa paghihirap, dahil nga sa mahal niya tayo. At sa pagmamahal na yan ay nagawa niyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesus. Mali po.
yung bagay na yun, yung naganap doon sa krus sa ating Panginoong Hesus, yun po ay may kapalit na dapat nating gawin o tungkulin natin kapalit ng bagay na ginawa sa atin o para sa atin ng Ama. So kung ganito yung pag-iisip natin na sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, na kaya niyang isakripisyo ang nag-iisa niyang anak para matubos ang ating kasalanan, at pagkatapos nun kung maniniwala tayo sa kanyang buktong na anak ay safe ride na tayo, na ligtas na tayo papunta sa langit, mali po yung ganong katuruan na wala na tayong gagawin kundi ganun lang. Sobra naman tayo kasi tayo na nga ang pinipilit iligtas o mailigtas, pero tayo pa nagmamalaki na kesyo sinasabi natin hindi kayang gawin yan sa atin ng Diyos Ama sapagkat sobrang mahal niya tayo. Sobra naman pong pagmamalaki yan. At dahil dyan, tayo ay nai-spoiled. At ang ginagamit natin ay ang total paulit-ulit naman tayong patatawarin ng Panginoong Diyos, pwede tayong paulit-ulit na gumawa ng kasalanan na isang maling aral. Ang mga nagtuturo ng mga ganito at nasasanay sa ganitong doktrina ay mga taong nabulag na para silang ng blackmail. Nabulag sila sa maling turo na kung tutusin ay sinasabi rin ng Panginoong Hesus. At mababasa natin sa Matthew chapter 15 verse 14, kung saan sinabi niya naman, "Pay no attention to them. They are blind, leading the blind. When a blind person leads another, the two will fall into a pit." Matthew 15:14. Sa ganito ay pareho tayong mahuhulog sa hukay. Tayo bilang mga bulag na taga-akay at yung bulag na inaakay din natin. Yun yung pagkakasabi niya sa salitang ito. Hindi ba kayang pasakitan ng Diyos Ama ang sangkatauhan? Hindi niya ba kayang idaan sa matinding pagsubok o sa mga bagay na masakit tulad nitong COVID-19? Hindi ba ito kayang ibigay o gawin sa atin ng Diyos Ama? Nagkakamali po tayo. Ito po ay malinaw na galing sa Diyos Ama sa langit. Tingnan po natin itong salita ng Diyos naman na mababasa natin sa Lamentations o mga panaghoy, chapter 3, verse 37 to 39, na sinasabi, "Who can command and execute what the Lord has not willed? From the mouth of the Most High came all things, good or bad. Why then should mortals complain when punished for their sin?" Lamentations chapter 3 verse 37 to 39. Malinaw po, sinasabi, sino makakagawa ng isang bagay na hindi naman pinag-aadya ng Diyos Ama? Dahil ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa kanyang bibig, mabuti man o hindi mabuti, bakit magrereklamo ang mga mortal na nilalang kung sila ay pinaparusahan sa kanilang kasalanan? Yun po kasi ang problema Dahil nahiraya tayo sa paniniwala na sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos na nakahanda siyang isakripisyo ang kanyang bugtong na anak upang tayo maligtas. At hindi lang yan, paulit-ulit niya tayong pinapatawad sa ating kasalanan. At dahil dyan, paulit-ulit naman tayong gumagawa ng kasalanan. Sobrang nagiging matigas na ang ating ulo. At kapag tayo ay pinarusahan sa kasalanan o sa
kawalang kaalaman na taglay natin tungkol sa kanyang mga pamamaraan sa buhay natin, ang ginagawa natin, tayo ay nagrereklamo. Huwag na po nating ipilit ang maling turo na hindi hinatid ang COVID-19 ng Diyos Ama sa atin. Huwag na po nating ipagpilitan yan. At huwag na po nating sabihin na hindi niya to kayang gawin sa atin. Kasi lalo tayong nakakasala dahil ang kapalit niyan, sinasabi natin na hindi tayo pwedeng turuan ng matinding leksyon ng ating Diyos Ama. At wag na po natin sabihin na ito ay hatid ng dyablo ng hindi nalalaman o walang pahintulot ang Diyos Ama, dahil kapag ganun ang iniisip natin, pinalalabas natin na kapantay ng dyablo sa kapangyarihan ang ating Diyos Ama sa langit. Mali po yun. Huwag na po natin ipilit ang ganitong doktrina at palabasin na kapantay ng dyablo sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama, dahil lalo lamang po tayong nagkakasala dito. Ngayon po, dahil sinasabi natin na itong COVID-19 ay hatid ng Diyos Ama sa atin, ang tanong ay, ano naman ang kanyang kadahilanan? At ano ang gusto niyang mangyari sa atin at sa ating buhay dito sa lupa? Wala pang pagtatalo mga kaibigan na ang Diyos Ama natin ay Diyos pa rin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang siya ay Diyos sa panahon ng lumang tipan, kundi siya rin ay Diyos sa kapanahonan natin sa ngayon. Hindi po siya nagbabago. Sa paghahatid nitong COVID-19 sa atin dito sa daigdig sa panahon natin ngayon, ay malinaw na nais ng Diyos Ama na siya ay ating matutunan at matutunan natin ang mga kaparaanan niya ngayon sa ating buhay. Mga kaibigan, sa nagaganap na pananalasan nitong COVID-19 ay mayroon pong 5 kadahilanan ang ating Diyos Ama kung bakit niya inihatid sa atin ito ngang COVID-19. Ang mga 5 kadahilanan po ay isa-isahin ko sa paksang ito. Subalit dahil ito ay medyo mahaba sa pagtalakay, uunahin ko muna ang una at pangalawang kadahilanan. At yung pangatlo, pang-apat at pang-5 ay gagawin natin sa ikalawang bahagi ng video na ito. Ang una pong dahilan kung bakit inihatid ng Diyos Ama itong COVID-19 sa atin ay dahil nais ng Diyos Ama na maintindihan natin ng sangkatauhan na ang tunay na templo ng Diyos ay hindi matatagpuan sa mga gusaling simbahan na pinupuntahan natin tuwing linggo para magsimba o pinupuntahan natin para umattend sa Sunday worship. Hindi po yung mga gusaling simbahan na yon. Hindi po yung mga worship center na yon. Marami sa atin ang nalulungkot dahil umano sa hindi na natin nagagampanan ng tungkulin natin na tumungo sa mga simbahan o sa mga worship center natin tuwing linggo at sumamba dahil nga sa pagbabawal, dahil nga sa umiiral na social distancing bunga nitong COVID-19. At dahil hindi tayo makapagsimba at hindi maka-attend sa mga Sunday worship service, tayo ay nalulungkot at pakiramdam natin nangihina tayo at hindi natin nagagampanan ang tungkulin natin sa Diyos Ama. Mga kaibigan, bagaman bahagi ito ng ating obligasyon o tungkulin sa pamayanan ng Diyos, subalit sa totoo lang ay hindi ito ang sentro o ang punot dulo ng ating pananampalataya.
At hindi ito ang sentro kung saan nananahan ang banal na espiritu ng Diyos Ama. Sa libro po ni Propetang Isaias o sa Isaiah ay may sinasabi ang Diyos Ama tungkol sa mga Israelita na nagbabalat kayo o nagpapabalat bunga na nag-aakalang mapapasaya nila or they can make the Lord happy sa pamamagitan ng pagtatayo ng gusaling templo para sa Kanya. Ito po ang sinabi ng Diyos Ama sa mga Israelitang pinipilit siyang pasayahin o iniyayabang sa Kanya na sila umano ay gagawa ng isang malaking templong simbahan o templong sambahan para sa Kanya. Ganito po ang pagkakasabi. Thus says the Lord, Heaven is my throne, and earth my footstool. What house then could you build for me? And what could you offer as my resting place? My hands have made all this, and it is all mine. But what I am looking for is the one who is meek and contrite of heart, who trembles at my word. Mga kaibigan, nagpapaimbabaw po ang mga Israelita na inaakala nila na mapapasaya nila or they can flatter. They think they can flatter the Heavenly Father by building a temple for Him. Inaakala nila na mapapasaya nila ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtayo ng templo sa kabila ng pagiging pasaway. So, kinocompensate nila. Alam kasi nila na sila ay pasaway at matigas ang ulo. At dahil sa paulit-ulit silang nagkakasala, gusto nilang i-compensate yon at pasayahin ng Diyos. At ang naiisip nila ay gawan siya ng templo. Subalit sa binasa natin sa Isaiah, ito nga yung Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Binabanggit ng Diyos Ama sa kanila na ano ang gusali na gagawin nila para sa Kanya na magkakasya siya. Samantalang ang langit ay ang Kanyang trono at ang daigdig ay ang patungan ng Kanyang paa. So, hindi sa panunuligsa, subalit makikita natin sa tema ng pananalita ng Ama na may halong pagmamaliit doon sa ginagawa ng mga Israelita. Dahil nga, alam niya yung laman ng kanilang puso na sila ay paulit-ulit na nagkakasala at matigas ang kanilang ulo at para siya ay pasayahin. Inaakala nila na sasaya siya kung sila ay makakagawa ng templo para sa Kanya. Pero malinaw ang pagkakasabi niya, saan sila gagawa ng templo or anong templo ang gagawin nila kung saan siya ay magkakasya. Samantalang ang lahat ng bagay sa daigdig ay sa Kanya. Tapos dinugtungan niya pa yung sa kanyang sinabi niya na ang hinahanap niya ay yung tao na may mababang loob at merong contrite of heart na natatakot sa kanyang mga salita. Alam niyo po ba yung contrite of heart? Yung contrite of heart na sinasabi dito ng Panginoon, ito po ay salitang Ingles na tatalakayin po natin dito. Pero ang katotohanan po ay itong templo ng Espiritu ng Diyos, batay sa sinasabi ng Diyos Ama sa sagot niya sa mga Israelita, ito po ay walang iba kundi ang ating pisikal na katawan. Hindi siya yung gusali na ginagawa ng tao, kundi yung pisikal na katawan ng tao. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ganito ang sinabi niya.
Ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians 6:19 na kanyang sinabi, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, given by God? You belong no longer to yourselves." Malinaw po ang pagkakasabi ni San Pablo. Yung mismong katawan ng tao, ito po yung templo ng ating Diyos Ama. Literal po ang pagkakasabi niya. At hindi po ito parabola. Samantalang doon naman po sa libro ni San Lucas, ay ganito naman ang nasusulat na binabanggit ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo nung siya ay tinanong nila kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ito po ang kanyang sinabi at matatagpuan sa Luke chapter 17 verse 20-21. Sabi ng Panginoong Jesus, "The Pharisees asked Jesus when the kingdom of God was to come. He answered, 'The kingdom of God is not like something you can observe and say of it, look, here it is, or see, there it is. For the kingdom of God is within you.'" Hindi umano natin kailangang hanapin o isipin ang kaharian ng Diyos bilang bagay na nasa ating kapaligiran na makikita natin at masasabi natin na, ayun, tingnan nyo, ayun siya. O kaya, eto, tingnan nyo, eto siya. Dahil sa kadahilanan na ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi nasa kalooban natin. Literal po ito. Nasa ating puso, nasa ating pagkatao, nasa loob ng ating pisikal na katawan, nasa loob ng ating kamalayan. Mga kaibigan, meron pa pong ibang talata o mga salita ng Diyos na nagpapahiwatig o kung hindi man ay sinasabi ng tuwiran na ang templo o kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang sarili mismo nating katawan o katauhan, tulad ng mababasa sa Isaiah 52:11, mababasa rin sa Deuteronomy chapter 30 verse 14, at sa Matthew chapter 23 verse 25-26. Kaya po kung binababoy natin ang ating katawan o itong pisikal na katawan natin sa pamamagitan ng mga bisyo at mga bagay na hindi kaaya-aya na isinasaksak natin sa kanya at binababoy natin siya para sa ating kalayawan o para sa luho ng ating katawan, sa madaling sabi po ay lumalabas na hindi lang o hindi ang katawan natin ang binababoy natin, kundi ang templo ng Diyos na siyang winawalang hiya natin. At dahil dito ay winawalang hiya din natin ang kanyang kaharian. Iyon po ang malinaw na aral sa mga sinasabi ng mga salitang binasa natin. At dahil nga sa pananalasa nitong COVID-19 at dahil na rin sa social distancing, ay ibinabawal ang pagtitipon tulad ng pagsisimba sa simbahan o pag-attend sa Sunday worship service, ay hindi yan malaking kabawasan sa amang Diyos. So kung iniisip natin na babawasan ang ating pagtalima sa ating obligasyon sa Kanya dahil hindi tayo nakakapagsimba, yan po ay okay lang sa mata ng ating Panginoon. Dahil po sa ang pisikal na katawan natin mismo ang templo ng Diyos.
na kaya natin siyang sambahin, pwede natin siyang sambahin kahit tayo ay nagkukulong lang sa bahay. At ito nga ang gusto niyang mangyari at matutunan natin. Matutunan natin na hindi porke tuwing linggo ay nagsisimba tayo, subalit ah, kahit nagsisimba tayo, ay nananatili pa rin naman sa atin ang kagaspangan ng ating mga ugali tulad ng pagiging makasarili, pag-iimbot o selos sa kapwa, sa achievement, sa narating ng ating kapwa o kung ano meron man ng ating kapwa na wala tayo. Ang pag-entertain ng chismis o kasarian o kasiraan ng iba. Yung mga bagay-bagay na natatanggap na ating tenga at ipinapasa natin sa iba. Pagkakalat ng mga kwento tungkol sa kasiraan ng iba. Ang paghahangad sa kayamanan at sobrang ambisyon kasi hodang makaapak tayo ng ating kapwa. Ang pag-iimbento ng mga kasinungalingan at kung ano-anong mga panlalamang sa ating kapwa at marami pang iba. Kung nagpapatuloy tayo sa paggawa ng itong mga ganitong bagay, kahit na tuwing linggo ay nagsisimba tayo, ay walang silbi ang pagsisimba natin. Subalit, dahil sa unang aral na sinasabi natin na ang templo ng Diyos Ama ay walang iba kundi ang ating pisikal na katawan, kahit na hindi tayo nakapagsisimba ngayong COVID-19 dahil sa social distancing, ay okay lang sa Panginoon hanggat nililinis natin ang kanyang templo na walang iba kundi ang ating pisikal na katawan at hanggat nagninilay-nilay tayo sa kanya at isinasabuhay ang kanyang kaharian sa loob natin. Ngayon po, sa pagtuligsa ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, sa mga pinunong espiritual, sa mga pinunong pangrelihiyon ng mga Israelita ng panahon na yon, sa kanyang pagtuligsa sa kanila ay meron siyang matinding sinabi sa kanila na mababasa natin sa Matthew 23 verse 1 to 36. Pero dahil napakahaba nito, isang mahabang talata na patungkol lang sa mga Pariseyo, komprontasyon ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, na napakahabang talata. Marami siyang sinabi sa kanila na kung saan ay kinundina o tinulugsa sila ng Panginoong Hesus at sinabihan na sila umano ay mga paimbabaw o ipokrito na maganda lang tingnan at karangal-rangal umano kung titingnan sa labas. Subalit kung titingnan naman sa loob ay walang iba kundi kabulukan ang makikita. At sila ay kinumpara niya sa mga nitso na bagong pintura na pag tinignan mo sa panlabas ay maganda. Pero pagka hinukay mo ang loob, walang lamang na makikita mo kundi mga kabulukan at mga nabubulok na buto ng tao, ng mga patay. Ganon ang pagkumpara ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo na sinasabi niyang mga paimbabaw. Dahil maganda lang sila tingnan sa labas, subalit yung kanilang kalooban ay bulok. At yun din yung gusto niyang matutunan natin na kasi hodang hindi tayo makapagsimba yung mga tradisyon na ginagawa natin pagkalinggo dahil nga dito sa COVID-19. Subalit hanggat nililinis natin itong pisikal na templo ng ating Panginoon, ng ating katawan, hanggat ginagawa natin yung
mga bagay na nais niyang gawin natin at hanggang nagninilay-nilay tayo sa kanyang salita, ay okay lang sa kanya yan. At iyon nga ang gusto niyang mangyari kung bakit itong COVID-19 ay inihatid niya sa atin para matutunan natin yon na mas mahalaga sa Panginoong Hesus na kahit na tayo ay nagkukulong sa ating kwarto o nagkukulong sa bahay dahil sa COVID-19, ay nililinis naman natin at pinangangalagaan natin yung kanyang templo na walang iba kung hindi ang ating pisikal na katawan. Mga kaibigan, linisin po natin ang ating templo o ang templo ng Diyos Ama sa atin na walang iba kundi ang ating pisikal na katawan. Linisin natin ang ating kalooban, linisin po natin ang ating pagkatao at ihanda ito para sa Kanya lang. Gaya po ng sinabi niya sa Isaiah 66, 1-2, basahin po ulit natin. Sabi ng Panginoon, "Thus says the Lord, Heaven is my throne, and earth my footstool. What house then could you build for me? And what could you offer as my resting place? My hands have made all this, and it is all mine. But what I am looking for is the one who is meek and contrite of heart, who trembles at my word." Ulitin po natin. Pinatututsadahan o pinapasaringan niya ang mga Israelita o mga Pariseyo, ang mga Israelita na gustong gumawa ng templo para sa kanya, para umano siya ay pasayahin, subalit nananatili namang pasaway at may matigas na puso para sumunod sa kanyang mga kautusan at kalooban. Hindi po niya kailangan ang templo na gusto nilang gawin. Ang kailangan niya ay maging mababang loob sila. Ang salita na ginamit sa Ingles ay meek, M-E-E-K, mababang kalooban. Ang pagkasabi at pagkakaroon din ng contrite heart, ito po yung sinasabi ko kanina na nasa wikang Ingles. Alam po ba natin kung ano ibig sabihin ng contrite heart? Ito po sa wikang Ingles ay walang iba kundi pusong mapagsisi. O sa salitang Ingles na mas madali natin maintindihan, ito yung regretful o kaya ay remorseful. Pusong mapagsisi. May nararamdamang guilt. Guilty siya na meron siyang ginawang kasalanan. At tayo po ay dapat aminado tayo sa mga kasalanan at pagkakamali o pagkukulang natin sa ating Panginoon. At dapat meron tayong pagnanais na itama ang mga kasalanan o mali na nagawa natin laban sa Kanya. Kaya nga po kanina sinabi natin, hindi po tama yung paniniwala na dahil sa sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos ay hindi ito kayang gawin ng Diyos Ama sa atin. At itong bagay na ito ay inihatid sa atin ng dyablo. Ang sabi natin ay mali po yun kasi ipinapantay natin yung kapangyarihan ng dyablo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at lalo tayo nagkakasala. Pangalawa, mali po yung ganong aral dahil kapag ganon tayo mag-isip ay hindi tayo matututo. Ibig sabihin, hindi pala tayo pwedeng turuan ng ating Panginoon dahil itong mga bagay na to, itong COVID-19 at yung mga bagay na nagsanhi ng paghihirap natin ay hindi pala bigay ng Panginoon kundi bigay ng dyablo. Kung ganun po tayo mag-isip ay hindi pala tayo pwedeng turuan o hindi tayo kayang turuan ng Panginoon dahil hindi niya tayo kayang bigyan ng ganitong bagay na
hindi maganda o hindi paborable sa atin. Ganun po yung pagkakamali doon sa ganong pagtingin. So, yun po, okay lang po sa atin na hindi tayo makapagsimba o hindi maka-attend sa Sunday worship. Okay lang po yan sa Panginoon. At naintindihan niya po yan. Kaya nga po binigyan niya itong COVID-19 at alam niya na mangyayari yan. At ang gusto niyang mangyari ay matutunan natin na hindi yung panlabas na gawain ang mahalaga sa Kanya. Hindi yung panlabas na gawain natin na para sa Kanya ay pagpapakitang tao, pagbabalat bunga. Hindi yun ang mahalaga sa Kanya. Ang mahalaga ay yung personal na katawan natin na kahit nakakulong lang tayo sa kwarto natin dahil sa COVID-19 ay nagmimiray-miray tayo ng salita niya at nananalangin tayo, binabasa natin ang kanyang banal na salita at nag-praise and worship tayo kahit na tayo ay mag-isa. Sa totoo lang, yun ang sinabi niya doon sa paraan ng panalangin na kung tayo mananalangin, ang gawin natin ay magkulong tayo sa ating kwarto at kausapin natin personal ang Diyos Ama. Ganun po ang ibig sabihin nung unang aral o unang dahilan kung bakit inihatid ng Diyos Ama itong COVID-19. So wag po natin sayangin ang mahabang oras na tayo ay hindi makalabas ng bahay. Magpuri po tayo sa Panginoon, basahin ang banal na kasulatan, magnilay-nilay sa mga aral niya, tingnan natin kung saan tayo nagkamali sa ating buhay at pagsisihan natin yung mga pagkakamali yun at bigyan ng panahon ang papuri sa ating Panginoon. Ngayon po, ang pangalawang bagay naman o pangalawang kadahilanan kung bakit inihatid ng Diyos Ama ang COVID-19 na ito ay dahil nais niya o pinipersan niya tayo na magbagong buhay. So hindi niya lang po tinuturo sa atin ang katotohanan na ang templo niya ay hindi ang mga simbahan, kundi ang ating pisikal na katawan, kundi pinipersa niya po tayo na magbagong buhay. Sa English po, ito ay tinatawag na metanoia. Metanoia. Subalit sa definition po, itong metanoia o pagbabagong buhay na pinipilit sa atin ng Panginoong Diyos. Ang definition po nito sa English ay ganito. Metanoia, a change in one's way of life resulting from penitence or spiritual conversion. Yun po yung definition nun. Sa madaling sabi, yung pagbabagong buhay po ay may kalakip na pagbabagong espiritual. So, meron pong kaganapang espiritual. Hindi ka lang nagbabagong buhay dahil napipilitan ka, kundi nagbabagong buhay ka at may kaganapang espiritual sa iyong pagkatao. Dulot ng pagbabalik loob sa Diyos o bunga ng pagsisisi. Yun po yung definisyon ng metanoia. Pero ang nangyayari po dito sa COVID-19 ay napipersa tayo o pinipersa tayo ng Diyos Ama na magbagong buhay kahit pa hindi naman nagkakaroon ng pagbabagong espiritual ang marami sa atin o kahit na hindi naman talaga tayo nagsisisi. Napipilitan lang tayong baguhin ang ating lifestyle nang wala namang nagaganap na pagsisisi. Pero ganoon pa man, ay napipilitan pa rin tayong magbagong buhay. At sana dito sa pagbabagong buhay ay makita natin ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Napipilitan po tayo magbagong buhay na kung dati maluho tayo, ngayon dito dahil sa COVID-19, napipilitan tayong magsikip ng sinturon, magtipid ng gusto, at mabuhay ng simple dahil nawalan tayo ng trabaho, nagsara na ang mga trabaho, nawalan tayo ng pera, wala na tayong makain at nakugutom tayo. Sino ang hindi mapipilitang mamuhay ng simple dahil sa ganyan?
Kung mapapansin nyo nga po yung mga mall, yung mga lugar na pasyalan, yung mga shopping centers, dati punong-puno ng tao, wala pang COVID-19. Nahiraya tayo sa materyosong buhay, pero subalit dahil dito sa COVID-19 ay ito na nga. Yung mga malls, yung mga shopping centers, yung mga central business districts ay walang mga tao. Napilitan po tayong mamuhay ng simple at hindi maluho dahil dito sa COVID-19. At iyon po yung pangalawang bagay na gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kahit na hindi maganap sa atin itong pagsisisi o yung pagbabalik loob sa Diyos na may kalakip na pagbabagong espiritual. Kahit na hindi mangyari po yun. Hanggat napipilitan tayong mamuhay ng simple. Bakit po? Dahil itong materyosong buhay natin, ito yung nagiging ugat ng buhay natin na malayo sa Diyos. Dahil dyan, kinuha niya yun sa atin. So yung dating buhay natin na maluho, lahat ng bagay na gagawa natin, tuwing linggo nasa mall tayo, shopping dito, shopping dyan, mga masarap na pagkain, mga magagarang damit, kung ano-anong kalayawan. Dahil dito sa COVID-19, kinuha ang lahat ng yan ng ating Panginoong Diyos. Na kahit halimbawa ngayon, hindi pa natin siya naiintindihan, ay kinuha niya na yung elemento na nagiging sanhi ng ating pagkakasala at pagkakalayon sa Kanya. Yun po, yun yung pangalawang dahilan ng ating Panginoon. Gusto niyang magkaroon tayo ng pababagong buhay o metanoia. Maging simple na siya lang ang inaasahan at walang iba. So, dahil dyan, hindi na nga tayo nabubuhay ng waldas o buhay na lagalag o buhay na sobrang umaasa sa salapi at nagsasayang ng oras. Sa ngayon, napipilitan tayong magkulong na lang sa ating mga bahay dahil sa quarantine na to. At syempre, dahil pa rin sa takot na tamaan tayo ng COVID-19, kaya po, dulot talaga yan ng Panginoon. Dahil sa COVID-19 na ito, ay natutunan natin maging simple. Ganito po yung uri ng buhay na gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Yung buhay ng simple at walang ibang inaasahan kundi siya lang at hindi dumidepende sa luho at materyosong sanlibutan. Matatagpuan po natin ang mga ito sa maraming talata sa banal na kasulatan, tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Ganon din naman ang sinasabi niya sa Matthew chapter 13 verse 22. At ganon din sa Matthew chapter 16 verse 24 hanggang 25. Na siyang mababasa rin natin sa Mark chapter 4 verse 18 to 19, sa Luke chapter 8 verse 14, sa Luke ulit chapter 12 verse 22 to 26, at sa Luke ulit chapter 21 verse 34 hanggang 36. Basahin po natin yung isa sa mga talatang ito para makita natin kung ano yung sinasabi kong gusto mangyari sa atin ng Panginoon. Ito po, sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Therefore I tell you not to be worried about food or drink for yourself, or about clothes for your body. Is not life more important than food, and is not the body more important than clothes?
Look at the birds of the air. They do not sow, they do not harvest, and do not store food in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you less worthy than they are? Malinaw po. Masyado kasi tayong nagpapakalulong sa mga materyosong bagay. Pero yung sabi ng Panginoong Heso Kristo natin dito ay wag nating ilulong ang sarili natin sa ganung mga bagay. Kasi nga, nakahanda naman ang Diyos Ama na ibigay sa atin ang mga yan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Siguro narinig na po natin yung verse na yun. Ang problema, masyado tayong nahihiraya sa mga bagay na binanggit ko kanina, yung mga luho, yung buhay na materyoso, pero na isang saglit, hindi man lamang natin naisip na ito palang buhay natin ay hindi talaga sa atin at pwedeng kunin sa atin anumang oras ng Diyos Ama sa langit. At sa gitna ng kabalintunaan sa pagsalig natin sa buhay na materyoso, ay hindi natin naiisip ang Panginoong Diyos. Masyado tayong malayo na sa Kanya. Kaya ayan, kinuha niya ang lahat ng yan dahil sa COVID-19 na inihatid niya. So, nasaan na yun? Nahiraya kasi tayo sa buhay na kaya may Diyos o wala, nagagawa natin ang gusto natin gawin. Nakakakain naman tayo ng 3 beses isang araw. Nakakapag-achieve, nakakamit natin ang mga bagay-bagay na gusto natin makamit. Yung mga pangarap natin, nakakamit natin. Yung magandang trabaho na gusto natin magkaroon tayo. Yung magandang buhay, yung maluhong buhay, yung malaking bahay, yung mga sasakyan, yung mga magagarang kasangkapan, yung malaking ipon sa bangko, at kung ano-ano pa na hindi naman mahalaga kung may Diyos man o wala sa atin. Dahil nagagawa natin ang mga bagay na to, may Diyos man o wala. Malaking kasalanan po yan. At masyado na po tayong malayo sa Diyos dahil sa mga bagay na yan. Ngayon, dahil dito sa COVID-19 ay napipilitan tayong baguhin ang mga dati nating nakagawian na nakadepende sa materyosong buhay. Patunay ito ng bagay na gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kaya niya nga kinuha ang mga bagay na ito. At dahil nga sa kinuha niya ang mga bagay na ito, ay pinipilit niya na baguhin natin ang ating buhay at sumalik sa Kanya higit sa lahat. Amen. So yun po yung pangalawang kadahilanan ng Diyos Ama. Ito pong pangatlo, pang-apat at panglimang kadahilanan kung bakit inihatid sa atin ng Diyos Ama itong COVID-19 ay tatalakayin po natin sa ikalawang bahagi ng video na ito. Sa ngayon po ay hanggang dito po lamang dahil ito po ay masyadong mahaba. Magpasalamat po tayo at manalangin sa ating Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Ama, wala po kaming ibang hiling at dalangin, kundi ikaw na po, Ama, mismo sana ang masunod sa lahat ng mga bagay sa aming buhay. Ito po ay hinihiling at idinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Aming idinadalangin at dinedeklara na wala pong ibang dakila kundi ikaw, amang Diyos sa langit. Amen.